Roa Duterte. Tuktok ko yan. Tumahimik mo na kayo. Yun o. Itong laro na ito matagal to. Noon pa to. So may maglalambingan, may magpikunan, pero ganun lang yan. Kailan ba ito nahinto? Hindi man ito nahinto. Kaya lang pag nakapikunan, ganun talaga. You know, meron kayong issue na intindihan ko. Alam ninyo ang posisyon ko rin. Alam ninyo ang ginagawa ko ang lahat. Hindi ko na sinasabi na tinatalikuran ko yan. Eh pati ako, inaambos pa ninyo. Anong klase ito? Walang ganunan. Pag ganunan ninyo ako, talikod na talaga ako. Babay na lang. Wala nang pistok, wala nang yung Marcelo. Mag-usap tayo uli. Di sabihin mo sa kanila, mag-usap tayo uli. Okay lang. Yung Marcelo, may tatapusin lang ako para sa lahat. Hindi yan forever. Maghintay lang kayo. Iilan na lang ang nandyan na may kasalanan. Kaya ako hindi makapasok dyan. Sabihin ko sa inyo dahil may 300 na hostages dyan sa malaking mosque. Binawalan ko ang militar to assault kasi sabi ko madadamay ang 300. Kasi talagang puputuyan ang ulo pag ina-attack ng militar. Yan ang nagpaiwan na problema ko na hindi ninyo alam. Bigyan mo akong panahon, 1 taon lang ako presidente ninyo. Bakit ninyo ako ganunin? I promise you, land reform, tanungin ninyo si Mariano kung anong ginagawa niya. Sino sabi kay Mariano, hayaan mo yung TRO, sige ilagay mo yung mga peasant. Tanungin muna ninyo yung mga representante ninyo na dyan sa cabinet. Wag muna. Tapusin mo ako dyan. Kakaagad, pag start ng yan, nagbigay ako 1 billion para sa mga mahirap. Ngayon, hindi ako may-ari ng pera ng Pilipinas sa tao. Ginagawa ko lang talaga ang paraan para maligayahan ang lahat. Para kayo. Para sa tao. Kung nakinig kayo sa speech, hindi ako presidente para sa mga mayaman. Kaya yung mina, okay, kung ganon ang tratamento niyo sa akin, parang kalaban, hindi huwag na tayo mag-usap. Wala na. Ayaw ko ng hurap dyan. Ito kamali, tuloy Tagalog at mahimik muna kayo. Ayaw ko ng hurap sa inyo kung ganon. Kung mag-usap, hindi kayo gusto sa akin, sabihin niyo sa akin sa Malacanang. Pinapapasok ko kayo lahat doon. Kung kakausap ko lang ang bayan, magbuli, bakit ka bully? Sino ako magbuli sa inyo? Tatali ninyo akong patayin. Sino may granada dyan? Sige, paputokin mo na dito. Sige. Para dyan lang banda ang mamatay. Makinig muna kayo. Kung ayaw ninyo makinig sa akin, kasi tingin ninyo diskumpiyado kayo. Huwag kayo basta-bastang magmadali. Magtanong kayo sa mga representante ninyo dyan kasi nandyan yung Silalep. Nandyan si Masa, nandyan si Tigualo, nandyan si Mariano, nandyan si Briones. Puro left yan. Ano pa bang tanungin muna ninyo kung anong ginagawa ko? Hindi lang kayo basta inaapuran ninyo ako eh. Huwag ninyo akong, I cannot control everything. Hindi ako pwede mag-imprinta ng pera para ibigay ko. Kailangan ko kausapin itong Congress.
Ito mahirap to. Bigyan ninyo ako ng panahon. 5 years lang naman na iwan ko. Basta sabihin ko sa iyo, I will deliver. Intindihan ninyo, I will deliver. Ngayon, kung apurin ninyo ako bukas, wala tayong magawa. At sa kung dain ninyo sa init ng ulo pati supladuhan, di number 1 ako dyan. Pwede ako niyong sigawan dito, babuhin ninyo ako, but the last time that I will talk to you. Kung anong mangyari sa Pilipinas, huwag kayong magpunta sa akin. Ganun lang tayo, mag-respeto. Give me one, mag-demonstrate lang kayo. Huwag lang magbinastos. Because you are, I am no different from you. Pareho lang man tayo. Sabihin ko, may representante kayo, nandyan na kayo, in-appoint ko na, nandyan na sa loob. Ano pa gusto ninyo? Ginagawa ko ng magawa ko. Punta na pati yung convoy ko, inaambos. Pati ako gusto patayin. Di sino kausap ninyo? Imanin nyo nandoon ako. Tapos sabi, Duterte, mag-usap tayo, magbigay kayo ng bayan ng isang araw. Tapos mag-uwi ko, maglipad ako ng Marawi. Ambusin ninyo ako. Ayan ang mahirap. Mag-usap po natin ng matino. Tapos ako, I'm willing to listen. I'm willing to give you. Ang land reform, ang pinakamabilis na. Ang akin lang yung pera, yung pantawid. Pagpapangpagtulong sa inyo. Kaya nga, I won a case of 25 million sa Mighty Cigarette. Yan, itulong ko yan sa mga mahirap. Ang mahirap lang may kailangan ng taxes sa mga mayaman nila. So para sa tao talaga lahat yan. Huwag kayo mag-alala. Ako mismo presidente. Wala akong pinirmahan na alawan. Hanap kayo ng resibo dyan sa kuya. Kinukuha ko lang sa gobyerno sa salary ko. Wala akong representation, wala akong allowance, wala lahat. So mag-usap tayo, ang relasyon ko sa land, okay pa. Huwag ninyong sirain kasi magsama tayo. Ang madadamay ng pagkagano, magkasamaan tayo ng loob. Damay lahat, damay ako, damay ko. But to keep the open line, hindi po sila madala ng supladuhan, patapangan. Pilipino, hindi naman ito patayan, hindi naman ito away. Usap ang kailangan natin. Ano yan? Ang bayaran ng hindi ko naintindihan. Hanap ko na maganda dyan, magharap sa akin. Bakit ituloy ang peace talk yan ang gusto niya? Siyempre, inambos ninyo ako, anong gusto mo? Oh, paano kayo mag-peace talk kung napatay ako? Pero ulo mo. Tuloy-tuloy tapos patayin ninyo ako. Sino kausap ninyo? Kaya nga, huwag kayo magpakainit. Basta, sabi ko muna sa lahat sa representante, hindi ko mo kayo mausap lahat. Usap kami, makinig kayo sa kanilang sagot. Yun. Usap mo. Pistol ka tapos huwag na nasali yung sakyan ko. Sinong kausap ng pistol? Kaluluwa ako. Ilan na ang nagpalaya ko? When was the last time? Last week po. Palayain ko lahat. Maghintay kayo. Hindi lang ano yan, automatic. Bakit? Papayag agad ang militar. Papayag agad ang mga korte. Sabi ko, pero ilan ang na-release ko sa inyo? Nandyan sa labas. Ano? Hindi ako may-ari ng gobyerno.
Kaya pati nga kayo dito na, kayo, sabi niyo, kayo may-ari ng gobyerno, kita mo. Hindi ako ang may-ari ng gobyerno, hindi ako basta-basta na pag na-presidente ako, sunod at ang gusto niyo. Huwag akong ganun, dumaan ako dyan. Kagaya hindi. Tanungin mo si Season. Isa rin akong sigit sa alam ko yan galing ako dyan. Kailangan ka ng tahimik, magrespetuhan tayo, huwag ninyo akong iambot. Hindi naman kayo lahat pwedeng pagpagkamatay. Kung gusto talaga ninyo, punta kayo sa bukid. Yan ang gusto ninyo. Kung gusto ninyo mapatayan ang Pilipinas, okay rin ako. Yan ang gusto ninyo. Sirain natin ang bayan na yan. Sirain natin. Hindi ka maintindihan, ano? Ha? Hindi kayo nakikinig eh. Sabi ko, Sibilyo, number 1 left yan. Yan ang gumagawa ng Indo. Oh. O hindi ninyo alam. Wala pa kayo sa panahon namin eh. Yan ang hindi nyo alam. Gusto nyo alam ninyo lahat. Mas marunong kayo kay Belyo, veterano yan dyan. Kaya yan pinapakinggan doon sa kabila eh. Ngayon ganito, magrespetuhan tayo o hindi. Okay ako, sigaw-sigawan ninyo. Baliwala sa akin yan. Politiko ako. Pero kung yan ang gusto ninyo, wala akong problema. Ayaw ninyo magrespeto, ambusin ninyo ako. Tiis tayong lahat. Pinapatay nga kayo. Hello, sino may armas dyan? Huwag na. Paputok na kayo. Walang armas. Kaya, kaya saluin ko, ibalik ko sa inyo, magbuwang. Alis na ako. Kasi ako ay na-ihi na. Hindi ako matakot ng gano'n. Tapos na ako. Basta ganito, kung wala tayong respetuhan, pag yan ang gusto ninyo, ibigay ko sa inyo. Ganong ugali ko. Ayaw ninyo yung respetuhan tayo, okay. Ibibigay ko sa inyo. Totoo. So, kalimutan ninyo ako. At huwag kayong mag-demonstrate kung sino hingian ninyo ng alibyo. Yung mga matakot sa ganyan-ganyan, kasi galing ako dyan. Hindi ako na-intimidate yung sigaw-sigaw. Pag wala tayong respetuhan, pati sa akin hindi bali yung iba, kalaban talaga ninyo yung buwan. Pero pati ako, kilala ninyo, yung mga taga-Davao, ayaw yung respeto, wala kayo. Sige, sigaw kayo hanggang maubos yung boses ninyo. Pero wag na wag kayong mag-away.